Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay survival thriller movie na The Grey na pinalabas noong 2011. Si John ay isang wolf sniper na nagtatrabaho sa isang oil company na nakabase sa Alaska. Kaya trabaho niyang protektahan ang mga kasamang drillers sa pag-atake ng mga lobo sa paligid. Huling gabi na ni John sa kanyang trabaho kaya nagsulat siya ng huling habilin para sa kanyang asawa. Dahil iniwan na siya nito at malamang hindi na ito babalik pa kaya naisipan na lang niyang magpakamatay. Ngunit nang kalabitin niya ang baril, hindi ito pumutok. Kinabukasan, sumakay siya sa eroplano papuntang Anchorage para sa 2 linggo niyang bakasyon. Tumabi sa kanya ang kasamang si Todd. Sinusubukan siyang kausapin nito pero sinabihan niya ang lalaki na gusto niyang matulog kaya lumipat ito sa likod. Habang nasa ere na ang eroplano, nakakaramdam na sila ng matinding pagkalabog. Akala nila normal lang na turbulence ito. Ngunit ilang minuto ang lumipas, habang tulog silang lahat, mas lalong hindi naging stable ang lipad ng eroplano. Dito na nagising si John. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang nag-aapoy na makina at nakita din niyang may nag-spark sa cockpit area. Alam ni John na mag-crash sila kaya dali-daling niyang hinigpitan ang kanyang seatbelt at humiga sa tabing upuan saka ginamit din ang seatbelt dito. Maya-maya lang ay napanaginipan niya ang kanyang asawa pero bigla siyang nagising na puro ice ang mukha. Tiningnan niya ang buong paligid at hinanap ang crash site ng eroplano. Ilang saglit lang ay narinig niya ang sigaw ni Todd. Naipit ito sa upuan. Sinuyod pa niya ang buong paligid para maghanap ng iba pang survivor. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtipon-tipon silang mga nakaligtas sa maliit na silong na natira sa eroplano. Iilan lang silang maswerteng buhay pa. Ngunit nanlumo silang lahat ng masaksihan ang pagkamatay ng isa pa nilang kasama. Maya-maya ay nagbilang si John. 7 lang silang pinalad na makasurvive sa crash. Dito sinabihan niya ang mga kasama na kailangan nilang gumawa ng malaking siga bago dumilim dahil kung hindi, mamamatay umano sila sa lamig. Kaya nagtulungan silang maghakot ng mga bagay na pwedeng sunugin. Nang dumilim na, nakita ni John ang babaeng stewardess na gumagalaw sa may damuhan. Buong akala niya na buhay pa ito pero nang lumapit siya, nilala pa pala ito ng malaking lobo kaya hindi na siya nakaiwas nang bigla siyang sunggaban ng hayop. Kinagat siya nito sa binti at sa tulong ng mga kasama, naitaboy nila ang wolf. Dahil sa trabaho ni John, may kaalaman din siya tungkol sa ugali ng mga wolves. Na kung malapit umano sila sa tirahan ng mga ito siguradong babalikan sila ng mga hayop. Ngunit marami pa umanong bangkay sa paligid kaya hindi pa raw muna sila gagambalain ng mga ito. Kaya kailangan umano nilang maghanap ng pagkain sa ngayon. Pero sinabihan niya ang mga kasama na ayusin na muna nila ang mga bangkay saka maghanap ng makakain. Nang makita ni John na nangunguha ng gamit ang isa nilang kasama sa mga bangkay, pinagsabihan niya ito na ibalik ang kinuha ngunit nagmatigas ang lalaki kaya muntikan na silang magkasakitan. Habang nag-uusap sila, isang grupo ng wolves ang dahan-daang lumapit sa kinaroroonan nila. Tumayo silang lahat at sinabihan ni John na huwag gumalaw at makipagtitigan din sa mga ito. Ilang sandali ang lumipas, umatras na din ang mga hayop. Dahil dito, nagkasundo sila na magsalita ng bantay para sa kanilang kaligtasan. Ngunit nang lumalim na ang gabi, nabawasan na naman sila dahil inatake ang isang kasama habang umiihi ito. Kinaumagahan, natuklasan na nila ang katawan ng lalaki na nilapa ng mga wolves. Dito sinabi ni John na siguradong babalik ang mga lobo dahil banta umano sila sa teritoryo ng mga ito. Dagdag pa niya na kailangan na nilang umalis at pumunta sa kakahuyan para mas maproteksyonan nila ang kanilang mga sarili. Pero kumontra si Diaz sa sinabi ni John. Hindi naman daw siya ang leader ng grupo kaya wala daw siyang karapatan magbigay ng utos sa kanila. Dahil dito, sabi na lang niya na kung sino lang ang may gustong sumama sa kanya ay magdala ng mga bagay na magagamit nila. Kalaunan ay nagpasya na rin silang lahat na sabay-sabay nang pumunta sa kakahuyan. Dito na nila pinagkukuha ang mga pataka ng mga bangkay para umano sa mga pamilya ng mga ito. At bago sila umalis, nag-alay muna sila ng dasal para sa mga kasamahang nasawi sa aksidente. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, lalong lumalakas ang hangin at kumakapal ang snow sa dinaanan nila. Naiwan sa grupo si Todd. At ilang saglit lang, inatake na ito ng mga nakasunod na mga hayop. Dahil sa kapal ng snow, nahirapan silang mabalikan ang lalaki.
kaya wala na silang nagawa ng tuluyan na itong lapain ng mga wolves. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at nang medyo dumilim na, nakita nila ang mga wolves na papalapit sa kanila kaya mabilis silang tumakbo papasok sa kakahuyan. Dito naghiyawan ang mga lobo sa palibot nila kaya mabilis silang gumawa ng apoy para ipangtaboy sa mga ito. Maya-maya lang ay nanguha ng mga sticks si John, at itinuro niya sa mga kasama kung ano ang gagawin nila sa mga ito. Para kahit papaano may panlaban sila sa mga hayop kung sakaling aatake ito sa kanila. Pagkatapos magsalita ni John, ininsulto siya ni Diaz at minaliit ang suggestion niya. Nang iinis pa ito at halatang ayaw sumunod kaya itinapon nito ang stick na binigay niya. Dito na medyo nadala si John sa pang-iinis ng lalaki kaya muntik na silang magkasuntukan. Pero napatigil silang lahat nang lumapit ang alpha wolf sa kanila. Mabangis itong nakipagtitigan ng harap-harapan. Pigil hininga silang lahat at wala ni isang gumalaw sa kanilang kinatatayuan hanggang sa umalis na ito. Dahil sa encounter na iyon, medyo nahimasmasan na si Diaz kaya humingi na ito ng paumanhin kay John. Ngunit bigla pala silang inatake ng wolf sa likod. Tinulungan nila ang kasama hanggang mapatay din nila ang hayop. Ayon kay John, ang Omega raw ang umatake sa kanila. At para makaganti man lang sa mga hayop na sunod ng sunod sa kanila, niluto nila ang napatay na wolf at kinain. Dito lalong lumalakas ang howl ng mga ito sa paligid. Kaya naisip ni Diaz na putulin ang ulo ng nilitsen nilang wolf. Naghowl muna ito bago binato sa malayo ang ulo ng hayop. At ilang saglit lang ay nakarinig sila ng napakalakas na howl galing sa alpha, na sinundan din ng mga kasamahan nito. Pagkatapos nilang kumain, nagpatuloy sila sa paglalakad, hanggang sa marating na nila ang dead end. Dito na sila nagpasyang magpalipas ng gabi at nagkakwentuhan muna sa mga karanasan nila sa buhay bago natulog. Maya-maya pa ay bigla na lang sumama ang panahon. Kaya paggising nila kinabukasan, isang kasama na naman ang pumanaw dahil sa sobrang lamig. Dahil dito, 4 na lang silang natira. Biglang napabalikwas si John nang mapansin ang markang ng isang puno. Saka na nila napansin na nasa isang bangin pala sila at may naririnig na lagaslas ng tubig sa ilog sa ibaba. Dahil hindi na sila pwedeng bumalik, wala na silang mapagpilian kundi ang tumalon pababa ng bangin. Gumawa sila ng mahabang tali at si Hendrik ang nag-volunteer na tumalon sa mga kakahuyan sa baba ng bangin. Muntikan pang maputol ang ginawa nilang tali, mabuti na lang at nahabol pa ito ni Diaz. Maya-maya ay tagumpay ang pagtalon ni Hendrik kaya gamit ang tali, dito na sila pwedeng tumawid pababa. Nauna si Diaz at sumunod si John. Ngunit dahil may phobia si Talget sa heights, nagpahuli na ito. Nang ito na ang tumawid sa tali, dahan-dahan lang itong gumalaw dahil sa takot. Ngunit pilit nitong tumingin sa baba kaya nahulog ang salamin ng lalaki at kalaunan, dahil sa bigat, bumigay na din ang tali. Malakas itong hamampas sa puno at tumama muna siya sa mga sanga bago tuluyang bumagsak sa baba. Nag-hallucinate pa ito sa kanyang anak nang biglang lapain ng mga wolves. Dali-dali silang bumaba pero hindi na nila naabutan ang kasama dahil tinangay na ito ng mga hayop. At nagkamali pa ng bagsak si Diaz kaya napilay ang paa nito. Nagpatuloy pa rin sila sa paglalakbay. Kahit nahihirapan na si Diaz, pilit pa rin itong sumunod. Ngunit pagdating nila sa tabing ilog, naisip na nitong magpaiwan kaya tumigil na ang lalaki. Saka sinabihan ng dalawang kasama na ayaw na niyang magpatuloy. Pagod na umano ito dahil na rin sa pilay. Ilang sandali ang lumipas, nagulat si Hendrik nang ibato ng lalaki ang patakan nito. In-encourage ni Hendrik si Diaz ngunit mukhang desidido na talaga ang huli. Sinabihan ni Hendrik si John na buhatin na lang nila ito pero tumanggi na ang kasama. Nakipagkamay si Diaz sa dalawa at bago pa siya iwan ng mga ito, binigay niya kay John ang relo na may GPS tracker. Ilang minuto nang makaalis ang dalawang kasama, nakarinig na ng kaluskos si Diaz. Nagpatuloy si John at Hendrik sa paglalakad nang biglang may patungo sa kanilang mga wolves. Mabilis na tumakbo ang dalawa hanggang mahulog si Hendrik sa ilog. Inanad ang lalaki kaya tumalon na rin si John sa tubig. Dahil malakas ang agos na pailalim si Hendrik sa nakaharang na kahoy at naipit ang mga paa nito sa pagitan ng mga bato. Pilit itong hinihila ni John pero hindi niya maiangat ang kasama hanggang sa malunod na ang lalaki. Dito na lumong umahan mag-isa si John. Na-frustrate na siya sa kanyang sitwasyon kaya tumingala siya sa langit at kinausap ang Diyos.
Nanghihingi siya ng tulong sa oras na iyon, na maniniwala na umano siya sa Diyos kung may gagawin itong milagro sa sitwasyon niya ngayon. Ngunit wala siyang naramdamang kasagutan kaya nagpatuloy na lang siyang maglakad. Hindi tumigil si John kahit pagod na siya. Pero huminto na rin siya nang hindi na talaga niya may hakbang ang mga paa. Napaluhod siya at isa-isang nilatag ang patakan ng mga kasama. Binuksan niya ang mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarinig na si John ng mga kaloskos galing sa kakahuyan. Pinaligiran pala siya ng mga wolves. Pero umatras ang mga ito nang dumating ang kanilang alpha. Naisip ni John na nasa teritoryo na siya ng mga hayop. Ramdam niya na ito na yata ang katapusan niya kaya inilabas na rin niya ang kanyang pataka. Inipit dito ang sulat para sa kanyang asawa. Iniisip niya ang babae habang tinitigan ang larawan nito, hinalikan niya ito, pagkatapos ay ipinatong sa pataka ng mga kasama. Ilang sandali pa ay nakita ni John ang dahan-daang paglapit ng alpha sa kanya. Kaya binuhos niya ang laman ng bag para makakita ng pwedeng pangdepensa. Nakita niya ang relo ni Diaz kaya sinuot niya ito. Inipit niya ang mga babasaging bote sa isang kamay saka nilagyan ng tape, sa kabila naman ang kutsilyo at nilagyan din niya ng tape. Kasunod nito ay nakipagtitigan siya sa alpha at naghahanda sa pag-atake nito. Habang nag-aantay, sinambit muna niya ang paboritong quotes na live and die on this day. Paglipas ng ilang minuto, nakapatong na ang ulo ni John sa naghihingalong katawan ng Alpha Wolf. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.